Itong Iglesia ni Cristo nagsalita na rin dito sa pagka-arrest ni Tatay Digong noong nagdaang mga araw o kaya nakaraang linggo. So nagsalita na itong kanilang spokesperson, bali, itong si Edwil Zabala, na mukhang di nila nagustuhan yung pagka-arrest o pagkapadala ni Pangulong Duterte dito, dating Pangulong Duterte dito sa Netherlands. So naglabas ho ng statement itong Iglesia ni Cristo kasi nga bakit nililitis si Pangulong Duterte dito sa ibang bansa na gumagana naman ang ating justice system sa Pilipinas, at bakit ito yung nangyari ngayon kay Pangulong Duterte na bigla na lang dineport o kinidnap. Ganun na sabihin ko lang, kinidnap. So itong video, so pasuyo na lang po, paki-subscribe po ang ating YouTube channel at like na rin itong video na to. Una po, kamusta muna kaya, Ka Edwil? Mabuti po, awa ng Diyos po. Ayan, opo. Nako, simulan ko na po agad, Ka Edwil, dito po sa mga maiinit na isyu. Marami po kasi ang mga nagtatanong sa amin mula ito nakalipas na mga araw at kung saan-saan pa. Una po, ay marami po nagtatanong kasi kung ano raw po ba ang masasabi ng Iglesia ni Cristo sa kasalukuyang sitwasyon po ng ating bansa, Ka Edwin. Kuya Jen, sa iyo nang galing ang tanong. Pasensya ka na, hihingi na ako ng dispensa, Kuya Nelson. Opo, Kuya Jen. Sa inyo nang galing ang tanong, pero i-address ko sa audience natin ang sagot. Sige po, tama po. Sila po kasi yung nagtatanong talaga. Opo, kaya sa kanila dapat makarating. Nang mag-rally po ang Iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa, at malamang ay naaalala nyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinauukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, nangyari yung mga nangyayari ngayon. Ayun, oho. Mahirap talaga yung hindi nakikinig, no? Pero dapat po maging specific tayo dito. Dahil baka hulaan nila kung ang dami kasi nangyayari ngayon. Ano po yung tinutukoy nyo dito na mga pangyayari ngayon? Yun. Again, Kuya Nelson, ano po? Sa inyo nang galing ang tanong, ibabato ko ang sagot sa audience. No? Hindi naman po natin may tatatwa ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Magulo. Malamang po, maging ang mga kapatid natin sa ibang bansa, ganyan din po sentimiento. Ka Edwin, ano po? Sila po na nakakakita sa atin. May kanya-kanya silang opinion po. Nako, mabuti po, nabanggit niyo po yan, Ka Edwin, Ngayon po, ano po ba ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan po, we come to the crux of the matter. Yes po, opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ang Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saganang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya,
hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan po ang posisyon natin. Ayun, malinaw na malinaw. Ano ha? So, Nelson, wala palang kinalaman sa rally. Kung ano man pagkilos. Kung ano mang pagkilos sa kasabay ng kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ito Wala po. kung ano ang batas, yun dapat na umiral. Oho. Sa kasalukuyan pong pangyayari. At dapat po ay dito, litisyon sa ating bansa. So nagpasalamat ako sa Iglesia ni Cristo nito sa kanilang statement dahil alam naman natin na ang Iglesia ni Cristo ay sobrang laki ng kanilang organisasyon. Dahil sa kanilang statement nito ay ang mga tao nito at malinawan na rin. Kahit naman ako nakapagtanong na rin sa sarili ko na ano kayang standing dito sa Iglesia ni Cristo sa pangyayari ngayon. So ito na, naglabas na itong si kanilang spokesperson, na tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na hindi sila sang-ayon sa nangyayari ngayon sa pamamagitan nitong nangyari kay Pangulong Duterte na nandito na sa ibang bansa lilitisin sa ICC. So ang mga tao kasi na ang dami nagko-comment na sabagay, di naman natin maano rin kung ano talaga mga opinion ninyo. Pero bilang Pilipino, para sa akin hindi maki-Duterte ako, pero itong nangyari ngayon sa kay dating Pangulong Duterte, mas lalo akong nainis sa ating gobyerno dahil ang dami nilang mga sinasabi noong di pa ito nangyari na hindi tayo pwede makipag-cooperate dito sa ICC kasi di na tayo sakop ng ICC. Pero itong bandang huli, ang nangyari ay lahat nito ay nabulaga. Nakikita naman natin na ang Senado ay nag-inquiry na rin ito kung ano ba talagang dahilan bakit isinuko natin ang dating presidente dito sa ICC. So, para sa akin, ang nangyari kasi sa atin ngayon ay sobrang politika. At narinig na rin natin dito sa INC na naghati-hati ang mga tao, di lang sa Pilipinas, pati sa ibang bansa, kasi dahil to sa politika na nangyari sa atin ngayon. So ang problema lang talaga sa atin sa politika ay kung hindi mo talaga makuha yung gusto mo, kukuhanin mo talaga sa dahas. Masasabi kong dahas kasi ito ngayon, ginagamitan to nila ng dahas para ito si Pangulong Duterte matanggal sa Pilipinas dahil nakikita natin kung gaano siya kasuportado sa mga tao. Ito ngayon ang Iglesia ni Cristo. Hindi ko naman to ng Iglesia ni Cristo na itawag niyan ay para bang iintriga ko na against sila sa gobyerno. Nagsalita sila dito, suportado ang Pangulong Marcos noon, sinabi niya, huwag i-impeach ang Vice Presidente. At na natin kanina, ang sinabi ng tagapagsalita ng INC na itong si Zabala na mukhang hindi nasunod yung mga sinasabi. Parang frustrated din ang Iglesia ni Cristo sa nangyari ngayon dahil hindi nga nasunod. So, bilang OFW, bilang Pilipino, i-share ko lang sa inyo talagang sa nangyari noong panahon ng bago lang yun, mga ilang araw lang. So, nakausap ko yung amo ko na tungkol nga nito sa sitwasyon. So hanggat naabot sa sa politika, pero hindi naman matagal na na parang nabanggit lang ho yun, sandali lang. So kumakain siya, tapos nagtanong siya, although alam nila kasi sila may mga newspaper yan, nanood ng mga balita international, napanood nila yon kasi si Pangulong Duterte nung time na yon, buong mundo yon, sabog ang mga international channel, mga balita, lahat yun laman sa balita si Pangulong Duterte. So, napanood siguro niya kasi wala naman siyang komento doon nga Kasi ang komento lang sa akin ay, ayun ba yung, ko na sa kanya na ang Pangulo natin ngayon na nandito sa Europe, nasa Netherlands. Yung Pangulo niyong dating lumalaban sa narco-politics, yung mga droga. Sabi ko, yun. So, hindi na siya umimik, pero alam niyo ang naramdaman ko noon. Pangalawang beses ko na yata ito nabanggit, hiyang-hiya talaga ako. Hiyang-hiya ako noon na bilang Pilipino, ikinahiya ko ang kapwa ko Pilipino. Hindi lahat ha. Excuse me, hindi ho lahat na ikinakahiya ko ang kapwa ko Pilipino. Pero ikinahiya ko ang Pilipino na hindi nakakaintindi sa sitwasyon ngayon.
Lalo sa gobyerno, nahiya talaga ako sa gobyerno natin dahil nakikita ko na hindi talaga patas ang nangyari ngayon. So, pagka kasi titingnan natin ang bawat sulok, makikita mo na mukhang ang paligid natin ngayon lumalala ng lumalala araw-araw. Napaka malas natin na ganito ang sitwasyon sa ating bansa ngayon, na nakakainggit sa ibang bansa na tahimik sa kanilang politika, hindi sila ganito kadumi sa politika. Kung ang mga, ilagay ko lang kung ang mga Duterte ba, sagabal sa gobyernong Marcos, ito ba yung way nila? Ito ba yung paraan nila para mapatahimik ang Pilipinas? Hindi ba nila nakikita to na ang ganilang ginawa ngayon ay lalong ang Pilipinas naghati-hati, lalong nagkagulo? Tingnan nyo na lang relihiyon, kanya-kanyang opinion, mga abogado, kanya-kanyang opinion, hindi nakakatulong sa atin na mga ordinaryong mamamayan. Ordinaryong mamamayan, lalo na kasi ang dami nating hindi nakakaalam sa sitwasyon natin ngayon. Yun ang problema sa atin ngayon. So sana itong paglabas ng Iglesia ni Cristo ngayon ay makakatulong to, kasi sabi ko na nga kanina, gaano ba kalaki ang Iglesia ni Cristo, ang kanilang organisasyon? Napakalaki. Global ho sila, buong mundo ho sila. Mayroong Iglesia ni Cristo. So kung ang suportahan ngayon sa eleksyon ng Iglesia ni Cristo, di natin malayo na ang suportahan nito ay yung mga matitinong kandidato. So itong mga kandidato ngayon sa administrasyon, damay kayo sa nangyayari ngayon talaga. Although may nag-comment na niyan, 3 ang nagkomento niya na tagilid talaga sila sa kanilang kandidatura sa masyado silang apektado. Kaya pakiusap lang naman sa mga hindi pa nakakaalam ngayon na ang Iglesia ni Cristo naglabas ng isang saloobin, pero wag niyong ibas ang Iglesia ni Cristo. Naglabas lang sila bilang Pilipino. Kasi nga, sa ginawa nila dating, suportado nila ang gobyerno na wag i-impeach si VP Sara. Pero anong nangyari pagkatapos nag-impeach sila? At hindi pa yun, in-impeach talaga nila sa Kongreso. At nandito ngayon sa Senado ngayon ang Iglesia, ang impeachment ni VP Sara. So mahirap lang talaga ispilingin itong gobyerno natin ngayon, kasi kahit sa mga tao na against sa kanila, parang lalo pa silang eager pang gumawa ng hindi maganda. Nakita natin ang mga kahapon sa hearing sa Senado na kanya-kanyang pulasan sa pagsisinungaling. Mapi-NP man yan, mga opisyal sa gobyerno nagsisinungaling. Kitang-kita na nandoon yung video kung ano mga sinasabi noong in-interview. Tapos biglang binago niya kahapon. Anong klase tayo? Kayo ba ang nasa gobyerno ang una talaga magsisinungaling? Tapos pag ang mga tao mag-opinion, sabihin nyo fake news. Walang ibang sasabihin, fake news. Pag kayo ang nag-fake news, sinong papalag? Ito na yung mag-isip tayo. Kung ano natin ngayon, nakikita sa ating paligid, lalang-lala tayo. Kung ikaw ay Pilipino, nandito sa ibang bansa, makipaglaban ka ng ating Pangulo dati na ang daming niyang ginawa sa ating bansa na ikakabubuti sa atin, lalo na tayong mga OFW. Pero ang iba dito ay baliwala. Mag-comment pa parang pangungutya. Opinion nyo yan, pero hindi ho lagi piyesta ho itong nangyayari ngayon. Balikan ko to sinabi ko para natin gulong nito. Ngayon kayo nasa ibabaw kayo, pero ang gulong iikot yan. Magiging ilalim din kayo. Pag nasa ilalim kayo, edi kayo na ho mag-isip kung ano ang gagawin nyo na maranasan ba itong nangyari kay Pangulong Duterte ngayon. Bilang Pilipino, bilang OFW, simpatiya po ako sa dating Pangulo na may edad na hindi maganda ang kanyang sinapit ngayon. Sana nga maibalik to siya sa Pilipinas at sana nga makayanan niya lahat ito.